Welcome to busygram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay may latest na kaganapan nga sa ABS-CBN na kung saan ay may kinalaman sa kanilang frequencies at sa Kongreso. Ito ay matapos nga na ma-deny ang prangkisa nila sa Kongreso nitoong July 10, 2020. Aalamin natin ang mga detalye at kaganapan tungkol dito, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa busygram.net YouTube channel ay mag-like at subscribe ka muna at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Isa na namang malaking pasabog ng National Telecommunications Commission o NTC ang kanilang inilabas para sa ABS-CBN na patungkol sa frequency na naka-assign sa Kapamilya Network. Sa isang desisyon noong September 9 na inilabas naman sa media ng sumunod na araw, September 10, ay sinabing wala ng legislative franchise ang ABS-CBN na magpatuloy sa pag-operate sa TV at radio stations nito sa buong bansa. Kasabay nito ay binawi din ng NTC ang lahat ng Certificate of Public Convenience na nagbibigay sa ABS-CBN na maging autorisado na gamitin ang frequencies. Base sa nakasaad sa desisyon, and I quote, "Indubitably, the denial of respondents' franchise renewal application by Congress, coupled with the denial of respondents' petition by the Supreme Court, lead to no other conclusion except that the respondent had already lost the privilege of installing, operating, and maintaining radio broadcasting stations in the country. Consequently, absent of a valid legislative franchise, the recall of frequencies assigned to respondent is warranted." End of quote. Ang nasabing desisyon ay kasama ang ABS-CBN frequency sa buong bansa, gayon din ang radio stations na DCMM at MOR. Ayon kina House Committee Vice Chairman Jonathan C. Alvarado at Mike Defensor ay hindi daw i-reserve ang frequencies hanggang ang ABS-CBN ay mag-apply muli ng franchise sa 2022. Dahil dito ay ang frequency na naka-assign sa Kapamilya Network ay maaari nang ibigay sa ibang aplikante ng mga nagnanais na makakuha ng nasabing frequency. Kinumpirma ito ni House Legislative Franchises Committee Vice Chairman Jonathan C. Alvarado at sinabi na ang kanilang panel ay nakatanggap na ng mga impormasyon na may mga kumpanya nagpapakita ng interes sa pag-apply sa naturang frequencies at ayon sa kanya, and I quote, "It's now open for application by other broadcast companies. The challenge for them really is to match the capacity of ABS-CBN in its asset of having the most number of regional stations in the country. But I have not heard of any instance when the NTC rejected an applicant for an available frequency." End of quote. Sinigundahan naman ito ni Mike Defensor at sinabi na, and I quote, "Technically, the frequencies of ABS-CBN are returned to the state." End of quote. Ang ABS-CBN franchise ay binubuo ng 5 AM and 18 FM radio stations, 42 analog at 10 digital television stations sa buong bansa. Hindi naman idinetalye ni Mike Defensor kung sino-sinong mga kumpanya ang nagkakaroon ng interes sa nasabing frequencies at ayon sa kanya ay tanging ang NTC lamang ang nakakaalam kung sino ang mga kumpanyang nagkaka-interes sa nasabing frequencies. Base sa online article ng onenews.ph ay may nakapagsabi sa kanila na isang source na ang Manila Broadcasting Company of Elizalde Group ay isa sa mga kumpanyang nagpakita ng interes para sa frequency na ito. Nabanggit ng source na, and I quote, "It's really a profitable slot. That's why it is expected that many are interested." End of quote. Ang nasabing source ay hindi nag-request nga na hindi pangalanan dahil sa hindi otorisado na magsalita patungkol dito. Matatandaan na nag-offer ang ABS-CBN sa Duterte government na gamitin nila ang frequency ng ABS-CBN para sa distance learning program ng Department of Education o DepEd, subalit hindi nga ito natuloy. Noong July 10, 2020 nga ay tuluyan nang na-reject ang franchise ng ABS-CBN matapos ang mahabang hearing sa Kongreso dahil sa mga isyong ibinabato sa Kapamilya Network at sa huli nga ay nagkaroon ng 70-11 votes mula sa congressmen na kung saan ang 70 sa kanila ay pabor na hindi bigyan ng franchise ang ABS-CBN at 11 lamang ang gustong mabigyan ng bagong 25-year franchise ang nasabing network. Noong May 5, 2020 ay unang naglabas ng utos ang NTC na itigil na ang operasyon ng network na kung saan ay natapos ang ika-25-year franchise ng ABS-CBN noong May 4, 2020.
Matatandaan na si Pangulong Duterte ay publicly opposed sa renewal ng franchise ng ABS-CBN at sinabi nga na sa mga Lopez na ibenta na lamang ang kanilang kumpanya. Ito ay resultan nga ng akusasyon ni Duterte sa ABS-CBN ng swindling sa kanya noong panahon ng 2016 election dahil sa hindi pag-ere ng kanyang political ad na sa halip ay pinalabas daw ng ABS-CBN ang political ad ni Senador Trillanes ng patinding kritiko ng Pangulong Duterte. Matapos nito ay nag-apologize si Carlo Katigbak, ang president ng ABS-CBN kay Duterte noong February 20 dahil sa nangyari nitong eleksyon at humingi ng sorry kung na-offend daw ang presidente sa nangyari ng panahon ng eleksyon. Tinanggap naman ng presidente ang sorry ng ABS-CBN, subalit hindi pa din na ito at sabi kapalaran daw ng network ay nasa franchise pa rin sa Kongreso. Matapos ang pagkawala ng prangkisa ng Kapamilya Network ay unti-unti ngang nakita ang epekto nito gaya ng pagtanggal sa mga empleyado ng ABS-CBN, pagkatigil sa ere ng mga palabas nito, pag-shutdown ng mga regional network at pagtigil ng mga foundations na nasa ilalim ng Kapamilya Network. Kaugnay nga nito ay marami ang naging kaganapan sa ABS-CBN kabilang ang pakikipagnegosasyon sa iba't ibang may-ari ng ilang network kagaya ni Manny Pangilinan ng TV5, kay Brother Eddie Villanueva ng Zoe TV Channel 11 o Light TV Channel 33. Inilipat din ng ABS-CBN ang kanilang mga show sa digital platform kaya nagkaroon ng Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Sa mga taga-support naman ng ABS-CBN ay naglunsad sila ng isang signature campaign kaugnay ng People's Initiative. Isa sa taga-suporta ng ABS-CBN ay ang NUJP o National Union Journalists of the Philippines. Ang NUJP ay nag-set up ng pop-up display sa kahabaan ng Sergeant Esguerra Avenue sa Quezon City para makapag-participate ang publiko sa Pirma Kapamilya o People's Initiative. Isang grupo naman ng mga volunteer citizens na binubuo ng mga lawyers, professors, entrepreneurs at advocates ang nakatakdang magsagawa ng home visit para sa mga citizens para makapirma sa petisyon habang nag-observe ng health protocols kontra sa COVID-19. Ang People's Initiative ay nagre-require ng at least 3% ng mga registered voters mula sa isang legislative district at least 10% ng mga registered voters mula sa buong bansa. Matapos na makakalap ng mga pirma, i-verify ito ng Commission on Elections o COMELEC. Ang nasabing petisyon ay magti-trigger ng isang referendum na kung saan ang mga tao ay boboto sa proposed measure. Kung ang majority ng bumoto ay mananalo o mas marami ang bumoto, nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, ito ay may isa batas at magiging epektibo kaagad. Hindi din daw ito pwedeng i-veto ng presidente dahil ganoon daw ka-powerful ang People's Initiative. Sa isang survey na ginawa ng SWS noong July 2020 ay lumalabas na 3 mula sa 4 na Pilipino ang nagsasabing dapat renew ang prangkisa ng ABS-CBN at base din sa nasabing survey ay nagpapakita daw ng pagtanggal ng press freedom ang ginawang pagtanggal ng franchise sa ABS-CBN dahil sa hindi makapag-ere sa free TV at radyo. Sa naging desisyon na ito ng NTC ay mukha ngang malabo na maibalik na sa ABS-CBN ang Channel 2 at kung mabigyan man sila ng prangkisa muli kung mag-apply sa Kongreso ay maaaring hindi na Channel 2 ang maibigay sa kanila, subalit ang isa pang problema ay wala nang available na frequency ang maibibigay ng gobyerno bukod sa Channel 2. Ano kaya magiging hakbang ng ABS-CBN matapos ang desisyon na ito? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan. At yan nga ang latest na balita sa ABS-CBN sa kanilang frequencies. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag din kakalimutang mag-like at subscribe sa bcgram.net YouTube channel at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Salamat!